Sa dilim, biglang lumitaw si Dimples. Minsang inosente, ngayoy may hawak na baril, naglalagablab ang mga mata sa paninindigan at paghihiganti. Mariin ang kanyang tinig. Hindi mo siya matatagalan ng matagal. Tumigil ang oras, mabigat ang bawat hinga. Sa loob ng presinto, pinanood ni Chona at Punggay ang lahat sa live feed. Putukan, pagsabog, si Dimples na nakikipaglaban. Napatigil sila sa pagkagulat. Mahinang bulong ni Chona. Paano ito nangyari? Paano siya nakarating dito? Lalong bumigat ang kanyang dibdib sa takot. Sa hideout, nasa gitna ng nakakatakot na sagupaan sina Don Julio at Merites. Tanggol, kailangan na nating umalis, sigaw ni Don Julio. Sa sandaling iyon, bumukas ang nakatagong pinto sa ilalim ng sahig. Mariin ang tinig ni Tanggol. Dito tayo lalabas. Sumiklab ang eksena, putukan, sigawan, at muling paglitaw ng mga lumang lihim. Sa presinto, ginamit ni Punggay ang kanyang posisyon upang protektahan ang lahat. Kung ito ang tama, gagawin ko. Mariin niyang wika. Pinindot ang alarma upang magpadala ng reinforcement. Samantala, natagpuan ni Ramon ang isang lihim na dokumento sa lansangan. Nagbunyag ito ng matagal ng nakabaong katiwalian at pagtataksil. Ngunit mas nakakatakot ang pangalang nakasulat, isang taong matagal nilang itinuring na kaibigan. Sa pagtatapos ng kabanata, nakatayo ang bawat tauhan sa gilid ng kani-kanilang laban. Si Tanggol, matatag para sa hustisya. Si Dimples, handang ipagtanggol ang tama. Si Punggay, nakahanda sa sakripisyo. At si Chona, pilit nilalabanan ng takot. Ngunit biglang kumalabog ang pinto, isang babala na hindi pa tapos ang panganib. Sa hinaharap, mas madidilim, mas masalimuot, at mas emosyonal na mga kabanata ang naghihintay. Biglang nahulog ang isang dokumento sa paanan ni Tanggol. Nagkalat ang mga pahina sa hangin, nagbunyag ng mga pangalan ng mga politiko at negosyanteng sangkot sa katiwalian. Agad itong pinulot ni Punggay, tumingin kay Tanggol. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka ordinaryong target. Ang katotohanan ito ang naglagay sa iyo sa mas matinding panganib. Ngunit hindi doon nagtapos. Sa kampo, sumabog ang matagal nang nakatagong lihim. Ibinunyag ni Merites kay Ramon na si Alberto, ang pinakamalapit nilang kakampi, ay isang taksil, lihim na nakikipagtulungan sa kaaway. Natigilan si Ramon, hindi makapagsalita. Sa opisina ni Miguelito, hindi humupa ang tensyon. Bagong itinalaga si Punggay bilang pinuno ng seguridad, dala ang takot at pagdududa. Bakit ako? Bakit ngayon? Bulong niya sa sarili. Biglang kumalabog ang pinto. Pumasok si Gina, may hawak na sobre. Sa loob, ebidensya ng palililinlang ni Betsy, ang kanyang huwad na pagbubuntis. Ngumiti si Punggay ng bahagya. Naunawaan niyang bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa katotohanan. Sa bundok, hinarap ni Tanggol si Alberto. Nagbanggaan ng baril at kutsilyo sa laban na tila itinakda ng tadhana. Sa huling sandali, isang tauhan mula sa nakaraan ni Alberto ang sumalakay sa kanya. Nagningning ang gabi sa putukan. Duguan ngunit matatag si Ramon, mariing sigaw, "Hindi ko kayo iiwan." Nakatayo sa likod ng mga bato. Kasabay nito, nagtagpo sina Punggay at Gina sa lihim na silid. Tanong ni Gina, "May plano ka ba para kay Betsy?" Mariing ngiti ni Punggay. "Ang plano ko ay para sa katotohanan, para sa lahat." Ngunit ang pinakamalaking baligtad ay dumating sa huli. Nakikinig pala si Miguelito mula sa likod ng kahon. May dala siyang mas malaking pakana, isang sabwatan na, kapag nabunyag, kayang baguhin ang kapalaran ng buong kampo. Malamig ang kanyang tinig. "Walang makakatakas sa aking plano." Lumalim ang gabi, at ang digmaan ng katotohanan at pagtataksil ay nagsisimula pa lamang. Sa dilim ng lumang pabrika, pumasok si Pe. Basang-basa ang mga dingding, tumutulo ang tubig mula sa kisame, at amoy kalawang ang hangin.
bawat sulok ay tila may matang nakamasid, bawat anino'y gumagalaw. Bumilis ang pintig ng puso, ngunit nanatiling matatag ang kanyang titig. Alam niyang hindi karaniwang tawag ang nagdala sa kanya roon. May tumawag at maaaring hindi iyong kaibigan, kundi kaaway. Bawat hakbang ay mabigat sa hinala, tila sinusundan siya. Biglang sumilip ang liwanag mula sa sirang bintana. Nagbunyag ng anino, isang estrangherong may hawak na sobre. Malamig ang tinig ng lalaki. Narito ang katotohanan. Inabot ni Pe ang sobre. Sa loob, mga larawan, pangalan, at dokumento. Ebidensyang nag-uugnay kay Miguelito sa isang makapangyarihang sindikato. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Nagliyab ang takot at pagkagulat sa mga mata ni Pe. Naunawaan niyang hindi na ito personal na paghihiganti, kundi mas malalim na digmaan laban sa katiwalian at kasinungalingan. Umalingaw-ngaw ang mabibigat na yapak sa pabrika. Papalapit ang bagong panganib. Lumalim ang kwento sa dilim. Alam ni Pe na bawat pa siya mula ngayon ay magtatakda ng kanyang buhay at ng kapalaran ng kanyang mga kasama. Sa bawat sulok, tila may matang nakamasid. Sa pagpasok sa isa pang silid, natagpuan ni Pe si Rocky Boy, nakagapos, duguan. Bago pa siya makatulong, may tinig na bumulong mula sa dilim. Hindi mo alam ang buong kuwento. Kapag nagpatuloy ka, ikaw ang susunod na biktima. Paglingon ni Pe, nasilayan ang anino ni Miguelito. Kumapit ang takot, ngunit sumiklab ang tapang sa kanyang dibdib. Tinanong niya si Rocky Boy. Sino ang nasa likod nito? Bakit ka nakulong? Ngunit hindi makasagot si Rocky Boy. Biglang lumitaw ang nakagugulat na tanawin. Isang dating kasamahan na matagal nang patay sa kanilang alaala. Ngayoy nakatayo, may hawak na baril at malamig na ngiti. Akala mo ligtas ka? Bawat hakbang mo'y minamasdan, marian niyang bulong. Bumilis ang pintig ng puso ni Pe. Alam niyang bawat pa siya'y maaaring humantong sa kamatayan. Ngunit kailangan niyang tumindig para sa hustisya at upang ilantad ang katotohanan sa likod ni Miguelito at ng mga gereros. Sa lungsod, nakatanggap si Miguelito ng mensahe. May bagong manlalaro sa iyong laro. Lalong lumalim ang laban. Mas komplikado, mas mapanganib. Sa madilim na lansangan, hinarap ni Pe ang mga nakamaskarang armadong lalaki. Kumabog ang dibdib, ngunit matatag ang mga mata. Biglang yumanig ang paligid sa pagsabog. Mula sa usok, sumalpok ang isang itim na van sa mga kaaway. Sa loob, isang pamilyar na mukha, dating kasamahan na dumating upang iligtas siya. Ngunit bago pa makakilos si Pe, dumaan ang bala sa kanyang ulo, paalala na bawat galaw ay minamasdan. Samantala, nakahandusay si Rocky Boy sa lansangan. Duguan ang katawan, ngunit naglalagablab ang mga mata sa paghihiganti. Bawat hingay apoy, bawat alaalay sugat ng pagtataksil. Naglakad ng maingat si Tanggol at Punggay sa isa pang madilim na daan. Bakit mo ako dinala rito? Nanginginig na tanong ni Punggay. Tahimik na naglakad si Divina sa loob ng salon. Mabigat ang bawat hakbang. Puno ng misteryo ang kanyang mga mata. Ramdam ng lahat na ang susunod na kabanata ay magiging mas madilim, mas mapanganib, at mas emosyonal. Pagbalik ni Tanggol sa hideout, naglalagablab ang mga mata ng kanyang grupo sa takot at galit. May sumigaw. Hindi siya mapagkakatiwalaan, ngunit mariin ang paninindigan ni Tanggol. Kilala ko si Punggay, hindi niya tayo ipagkakanulo. Biglang huminto ang isang van. Itinapon ang katawan ni Rocky Boy. Nagulat ang lahat. Binuhusan nila siya ng tubig hanggang sa siya'y magkamalay. Nagliyab ang kanyang mga mata sa galit. Huwag ninyong isipin na mahina ako. Bulong niya, pilit tumatayo sa kabila ng sugat. Tinawag siya ni Divina, nanginginig ang tinig. Alam ng grupo na hindi lang ito pag-atake,
isang babala ng mas malaking panganib. Mula sa anino, lumitaw si Barako, dating kakampi ng kanilang mga kaaway, ngayoy may sariling lihim na plano. May dala siyang impormasyon na kayang baguhin ng lahat. Nagpa siya si Tanggol na ilipat si Rocky Boy sa ligtas na lugar. Ngunit sa kalagitnaan, nag-buzz ang kanyang telepono. Nakakatakot na mensahe. Alam namin ang lahat. Bawat hakbang ninyo'y minamasdan. Kumalat ang takot. Naunawaan nilang may pagtataksil mula sa loob. Mahina, ngunit mariin ang tinig ni Rocky Boy. May plano sila, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Lumalim ang kwento sa dilim, kung saan bawat hakbang ay maaaring huli at bawat pasya ay maaaring magtakda ng kapalaran. Sumabog ang gabi sa mga pagsabog, bumalot ang usok at alikabok. Tumakbo sina Tanggol at Rocky Boy, ngunit natagpuan nilang wasak na ang hideout ng kanilang kakampi. Sigawan, takot, kaguluhan ang pumalibot. Bawat sandali nakasandal sa gilid ng tapang at pangamba. Biglang lumitaw ang nakagugulat na revelasyon. Nag-buzz ang telepono ni Punggay. Nakapaloob ang lokasyon ng susunod na target ng kaaway. Napatitig si Rocky Boy, puno ng galit at pagkalito. Punggay, bakit? Ngunit bago pa masagot, umulan ng bala mula sa mataas na gusali. Nagkubli sila, kumakabog ang dibdib sa takot at galit. Hindi na ito laban ng armas lamang. Ito'y laban ng pagtataksil, tiwala, at matinding damdamin. Sa kalaliman ng gabi, mariing pinamunuan ni Tanggol ang kanyang grupo, patungo sa ligtas na lugar. Ngunit bawat hakbang ay tila paglalakad sa gilid ng kamatayan. Sapagkat sa mga anino'y nakatago ang isa pang bomba, handang sumabog. Sa huling oras ng dilim, lumitaw si Divina. Nagningning ang kanyang mga mata sa kakaibang liwanag. Hawak ang dokumentong nagbubunyag ng tunay na kaaway at pangalan ng taksil na matagal nilang pinagkatiwalaan. Natigil ang kwento sa cliffhanger. Nagtagpo ang mga mata ni na Rocky Boy at Tanggol. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa hinaharap, mas matinding panganib, mas maraming lihim, at mas mabibigat na sakripisyo ang naghihintay. Naglalagablab ang galit, takot, at paninindigan sa kanilang mga puso, handang harapin ang susunod na unos. Biglang umalingaw-ngaw ang nanginginig na bulong. Huwag ninyo akong saktan, iligtas ninyo ako. Nang tumama ang liwanag sa mukha ni Tanggol, nanlamig ang katawan ni Rocky Boy. Bumalik ang alaala ng nakakatakot na gabi sa hotel, ang gabing muntik na siyang mamatay. Ngunit sa mga mata ni Tanggol, walang galit, walang paghihiganti, kundi katahimikan at kahandaang tumulong. Ngunit hindi makalimot si Rocky Boy. Lalong nagliyab ang apoy ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Sa dugo at luha, nanumpa si Rocky Boy. Darating ang araw ng kanyang paghihiganti. Mas mabagsik, mas madilim. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring gumulo ang sapot ng relasyon. Sa pagitan ni Tanggol, Punggay, Miguelito at Rocky Boy, nakatago ang tiwala, pagtataksil, ipinagbabawal na pag-ibig at hindi matitinag na galit. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanila sa hindi maiiwasang tunggalian. Biglang sumabog ang lumang pabrika. Bumagsak ang alikabok at usok. Mula sa gumuhong kisame, bumagsak ang isang babae. Duguan, nanginginig. Tanggol, iligtas mo ako! Sila ang nasa likod ng lahat. Bulong niya bago mawala ng malay. Binuhat siya ni Tanggol patungo sa ligtas na lugar. Ngunit si Rocky Boy ay nagpatuloy. Hinahabol ang mga anino na parang taong naglalakad sa apoy. Samantala, natuklasan ni Miguelito ang mga nakatagong dokumento sa ilalim ng lumang kahon. Nakapaloob ang pangalan ng makapangyarihang politiko na lihim na kaalyado ng sindikato. Ito ang dahilan. Hindi tayo nag-iisa, niloko tayong lahat. Mariin niyang wika, nanginginig ang tinig. Lumabas si Punggay, hawak ang baril. Tanggol, nakita ko ang nakakatakot na galit sa mga mata ni Rocky Boy. Kailangan natin siyang pigilan.
Ngunit huli na. Lumabas si Rocky Boy mula sa likod ng haligi. Nakataas ang baril, naglalagablab ang mga mata sa paghihiganti. Alam ba ninyo kung sino ako? Alam ba ninyo kung sino ang nasaktan ninyo? Darating ang araw, kayong lahat, Tanggol, Punggay, Miguelito, magbabayad sa aking paghihiganti. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa dilim. Kumalat ang putukan, nagliyab ang apoy ng paghihigante sa buong paligid. Ngunit mula sa anino, lumitaw ang isang nakamaskarang estranghero. Mabilis na inagaw ang baril mula kay Rocky Boy. Malamig ang kanyang tinig. Hindi pa oras ng labanan. Mas malaking panganib ang paparating. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol sa takot at hindi makapaniwala. Sino ang lalaking ito? Paano niya nalalaman ang kanilang mga lihim? Dahan-dahang nagkamalay ang sugatang babae. Nanginginig ang tinig. May plano sila. Hindi lang upang wasakin tayo, kundi lahat. Mariing kumapit sa kamay ni Tanggol. Sa sandaling iyon, natuklasan nila ang nakatagong kamera na nagre-record ng bawat galaw nila. Nasa panganib na ang kanilang mga mukha at ang katotohanang iyon ay kayang wasakin ang kanilang buhay. Lalong bumigat ang hangin sa loob ng pabrika. Pumalabog ang isang lihim na pinto. Mula roon, lumabas ang isa pang misteryosong figura. Malamig ang tinig. Tapos na ang inyong kaligtasan. Mula ngayon, bawat hakbang ninyo'y minamasdan. At siya'y naglaho sa dilim. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sa labas, pinalibutan ng mga sundalo ng sindikato ang pabrika. Umalingaw-ngaw ang alarma, nagsara ang mga pinto na parang kulungan. Puno ng takot, pangamba, at galit ang hangin. Mariing tinig ni Tanggol. Hindi tayo makakalaban ng nag-iisa. Kung nais nating mabuhay, kailangan nating lumaban ng magkakasama, kahit may pagtataksil at galit sa ating hanay. Sa sandaling iyon, bumalik si Rocky Boy. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Nakatayo sa kanyang tabi ang mga armadong lalaki, naglalagablab ang mga mata sa paghihiganti. Mariing sigaw, alam ba ninyo kung sino ako? Alam ba ninyo kung sino ang nasaktan ninyo? Darating ang araw, kayong lahat ay magbabayad sa aking paghihiganti. Lalong lumalim ang gabi, bawat salita'y nagpalawak. Tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.